Chinese TV. Mismong ang driver ng ekspedisyon ang naghatid kay Andrea sa pinakamalapit na ospital matapos lagyan siya ng makeshift splint sa bahaging tinamaan sa kanya. May malay si Andrea habang dinadala siya sa ospital, subalit hindi niya makuhang tawagan ng ina sa takot na baka mag-alala ito ng husto. Her mother had enough for one day. Kung nakayanan nito na ipagtapat ni Sarah ay baka hindi aksidenteng nangyari sa kanya. Mula sa parking lot ng TV station patungo sa emergency room ng pinakamalapit na ospital hanggang sa maipasok siya sa private room ay 3 oras ang lumipas, subalit hindi siya iniiwan ng driver na ekspedisyon. A very good looking man in his late 20s that Andrea thought familiar. Don't worry about the expenses, Miss Mendez. Sasagutin ko po ang lahat ng hospital expenses po. Wika ng lalaki. Salamat, sabi niya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa kabilang ngita, ay ngumiti siya sa napakagwapo at machong lalaking kaharap niya. I'm not worried about that. Muli niya. Ngumiti siya dito. Sino ang gusto mong tawagan ko na dapat makaalam na narito ka? Hindi ang mama ko. Hindi. Bulong niya sa isip. Doon bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Dominic. Nakabalati sa mukha nito ang matinding pag-alala. Andrea! Bulalas nito. Ano nangyari sa'yo? Hello, Direk. Body ng lalaki. Naatrasan ko si Miss Mendez. Kaninang inilabas ko sa parking space ang sasakyan ko. Tumigil si Dominic at tumingin sa lalaki. George? Naalalang sabi ni Dominic. Kapag guway, biglang naningkit ang mga mata nito at kumuyom ang mga kamay nang rumehistro sa isip ang sinabi ng lalaki. Akma nitong lalapitan si George, subalit mabilis na inawat ni Andrea. Wala siyang kasalanan, Dominic. Nakahandusay si Miss Mendez sa baldusa kaya hindi ko nakita direct. Pero huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang mga doktor. Walang malaking pinsalang tinamo si Miss Mendez. Then you should be thankful. Angel ni Dominic rito at pagkatapos ay lumapit sa hospital bed. Naupo sa gilid niyon at ginagawa ang kamay niya. Sinabi sa akin ng gwardya ang nangyari sa iyo. Nagalawan ang muscles nito sa bagang. Itinulak ka ni Sarah. Dominic, kung nag-aalala ka sa kanya, huwag mo na siyang sisihin. Okay lang. Sa kaparamdam niya ay mas masakit iyon kaysa mga pinsalang tinamo niya sa balakang. Andrea, nag-alala ako sa iyo. Bakit ko iintindihin ng babaeng iyon na muntik na maging dahilan ng pagkapahamak mo? Humugot siya ng malalim na hininga. Nararamdaman niyang nanulalay sa mga ugat niya ang hanging hinugot at naramdaman ang sakit niyon sa dibdib niya. Napahawak siya sa dibdib niya. Surely there was nothing wrong with her chest. Tiniyak ng mga doktor kanina sa ER iyon na mag-angat siya ng paningin ay nagkasalubong ang mga mata nila ni George. Mumiti ito sa kanya na tila nahuhulaan ang laman ng isip niya. As I said, kinausap ko ng mga doctors, Miss Mendez. Nakita ko rin sa mga x-rays. Though, you will have to undergo some scanning to be sure. Pero walang ibang damage maliban sa kaunting fracture sa balakang mo, which we healed in no time at all. I will see to it na malalagyan iyan ng cast mamaya lang. Humakbang ito patungo sa pinto. Tinanguan si Dominic na gumanti ng tango at umusa lang pasalamat, bagamat nakaigting pa rin ang mga bagang. Tinakot mo ako, sweetheart, anin Dominic. Nakikita ni Andrea sa mga mata nito ang katotohanan na sinasabi. Somehow, may kasiyahan siyang nadama sa kabila ng lahat. He was still her friend, her only friend. Kilala mo siya? Na ang ibig niyang sabihin ay si George.
Tumango ito. Big time TV producer siya at magaling na anchorman. Anak ng may-ari ng istasyon. Kaya pala parang pamilyar. Gwapo niya. Nagdikit ang mga kilay nito. Kung nag-iisip kang palawakin na pagkakakilala ninyo, mag-isip ka, Andrea. Babala nito. That's man. Playboy yun. Hindi siya sumagot at tinitigan lang ito. Sa ibang pagkakataon ay iisipin niyang nagsaselo si Dominic. Pero lagi naman itong ganun sa lahat ng lalaking nakatagpo niya. Tulad din niya rito. Parehong nagdaraan sa butas ng karayom ang mga babae at lalaking napapaugnay sa buhay nila. Come to think of it, she thought, ginagawa nila sa isa't isa ang bagay na iyon na ngayon lang niya natanto ng husto. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tila ba napakahirap hagilapin ang mga salita. Subalit nakatitig sa kanya si Dominic na tila ba siya ang pinakamalagang babae sa buong lupa. Mag-aalala si Mami. Bakit ka nagtungo rito? Magkasabay nilang parehong usala. Makalipas ang mahabang katahimikan. Sige ka muna, sabi ni Dominic. Dinala sa bibig ang kamay niyang hawak nito at hinagkan ng mariina at pinanatili roon. Hindi pa alam ni Mami nangyari sa akin, Dominic. Sabi niya. Baka mabigla siya. Tumango ito. Ako na ang bahala magsabi sa kanya. Bakit ka nagtungo sa estasyon? I have been trying to reach you since this morning. Pinatay ko ang phone ko dahil nga nasa meeting namin. Nalimutan kong i-on uli dahil may kausap akong tao. Bakit nga nagtungo rito? Ang sabi ni tita ay hindi ka pumapasok at sasamahan mo si doktor. Kaya biniling ko na hayaan ka matulog at pagkatapos ng meeting ay uuwi ka agad. Umiwas siya ng tingin at naramdaman niya ang paggapang ng init sa mukha niya. Pareho nilang alam kung bakit hinayaan siyang matulog ng matagal ito. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Sana'y sa telepono na lang. Pero hindi nga kita makontak kaya nagtungo ako sa studio. Nagdikit ang mga kilay nito. Magpaalam. Dominic, sasama na ako sa Mami pag uwi. Uuwi siya ngayon, mamayang gabi. Alam na niya ang tungkol sa atin. Sinabi mo? May ilang sandali niyang pinalipas ang sandali bago sumagot. Sinabi ni Sarah. Dumating siya sa bahay kanina umaga nang tulog pa ako. Sinabi niya sa Mami tungkol sa totoong relasyon natin. Nakita niya nagtagis ang mga bagang nito. Tumayo at nagpalakad-lakad sa loob ng silid. Inihilamos ang palad sa mukha. Pagkatapos tumingin sa kanya, nag-aalala ang mukha nito. Paanong tinanggap ni tita ang lahat? Iyon nga rin ang hindi ko ina-expect Sabi niya. Nagagalit siya hindi dahil sa kasinungaling ang ginawa ko, kundi dahil sa ano? Untag ni Dominic nang matagal bago niya dugtungan ang sinabi. Dahil natulog tayong magkasama. Nagbabase yan ng paningin dahil nararamdaman niyang nag-iinit ang pisngi niya. Iyon ay kinagalit ni Mami na pinagsasamantalahan mo ako gayong hindi mo pala tayo mag-asawa at may kasintahan ka. I would have lied about that again. Pero natitiyak akong gagalitin ko lang lalo si Mami kaya hindi ko na dinurtungan pa. Hindi rin agad nagsalita si Dominic. Tinitigil lang siya. Pagkatapos ay tumalikod. Hinila ang narong silya at naupo. Muling hinawakan ang kamay niya. But don't worry about it, Dominic. Dugtong niya. Makaraan ilang sandali. Hindi ka pipilitin ni Mami na gawin totoo ang kasal natin. Huwag mo nga lang asahang hindi magalit si Mami sa'yo dahil sa ngayon ay galit siya at masama ang loob sa'yo. Maaari natin gawin totoo ang kasinungalingan yan. Yang pinasimulan mo, Andrea.
Hindi siya makapaniwala. Napasinghap siya. Hindi mo kailangang apaabutin sa ganun ang protection mo sa akin, Dominic. Hindi ko rin magagawa sa iyo ang mga bagay na iyan. Nangako ko sa iyo, di ba? Na hindi ako magiging hadlang sa inyo ni Sarah. Kalimutan mo na si Sarah, sweetheart. I want us to marry. Pagpipilit nito sa mariing tinig. Bakit, Dominic? Dahil ba sa nangyari sa atin? O itong nangyari sa akin ngayong umaga? She couldn't help the bitterness that creeped into her voice. Kasabay niyon ang nag-iinit ng sulok ng mga mata niya. What we did this morning when we made love, iyon ay isang panaginip na nagkatotoo, sweetheart. Napatingin siya dito. Ang mga mata niya ay para bang naluluha. I love you. I love you, Andrea. Sabi pa ni Dominic. Ngumiti siya na malungkot dito. Palagi mo naman akong mahal, di ba, Dominic? Lagi nilang ginagawa mo sa akin. Yes, that's true. I love you din. I love you now. Both as friend and a man to a woman. Anong sinasabi mo, Dominic? Andrea, that I can't remember a day in my life na hindi kita minahal. Pinagseselosan ko ang lahat ng lalaki na papaugnay sa iyo. Gusto kong ako magpapasya kung alin lalaki nararapat sa iyo. On the pretext that I want you to marry the right man when truth is no one can be good enough for me. Because I want you for myself, sweetheart. Hinawakan siya nito sa mga kamay. Napahawak siya sa dibdib dahil sa pakiwari niya mabibiyak iyon sa matinding gaba. Nang gabing iyon na acquaintance party ninyo, remember that night? Tumango siya. Papaano niya malilimutan ang gabing iyon? Sinabi mong tututuhanin natin ang pagiging magkasintahan, di ba? Muli siyang tumango. I was so happy and started to hope that maybe I could make you love me not as friend or an older brother, but as a man to his woman. Dominic, Andrea, you shattered my heart into pieces nang sabihin mong nagkabalikan kayo ni Albert. That night you didn't look like someone whose heart was shattered, sabi niya. I saw you kissing Vicky at the parking lot. Napaungol ito. Ano sinasabi mo? Dominic, hindi kami nagkabalikan ni Albert ng gabing iyon. Katunayan, ay tinapos ko ng porma ang lahat ng dahil sa'yo. Then I went out of the building looking for you. That was when I saw you and Vicky kissing. Sadya akong sinabi sa yung nagkabalikan kami upang protektahan ang sarili ko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dominic. Vicky tried to come on to me that night, Andrea. Paano mo naisip na matapos kong sabihin sa totohanin natin ang pagkukunwari ay makipaghalikan ako kay Vicky, ha? Ang akala ko'y pinagbibigyan mo lang ako tulad ng lagi mong ginagawa sa akin. Well, Andrea, you thought wrong. You should have confronted me. Iyon ang nararapat gawin sa isang gustong makatiyak. Dominic, please, huwag ka namang magalit. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. 3 taon na nasayang, Andrea. 3 taong hindi ko malaman kung mamahalin pa rin kita o kakalimutan o kakamuhian. Tumingin siya dito. Hindi mo magagawa iyon dahil lumuwas ako, hindi ba? Sinisika kong itaboy ang lahat ng mga babaeng napapaugnay sa'yo. Napakasili natin, no? Ani ni Dominic na sumungaw ang anino ng ngiti sa mga labi. Pareho nating disimuladong sinikap na itaboy ang mga lalaki at babaeng napapaugnay sa atin. We have been friends forever. And we were both uncertain if we could cross the line between friends and lovers. Pero nagawa natin kagabi, Dominic. Bulong niya. This morning, you told me you love me, Andrea.
how love me always. Gusto kong marinig uli yun. Huwag ka magsinungaling sa akin ngayon, please. Sabihin mo sa akin na mahal mo ako bilang mahal mo, hindi bilang kaibigan. Dominic, you are my lover and my friend. You will always be my friend. And I love you. And I truly do. Tumingin siya sa mga mata nito at nakikita niya ang pagmamahal na pumupukaw doon. Pero papaano si Sarah? Di ba kahapon nag-propose ka sa kanya? Walang proposal na nangyari, sweetheart. Wala? Dominic, nandun ako, remember? Ipinakita ni Sarah sa akin ang singsing na binigay mo sa kanya. Bagamat iyong emerald pendant ay hindi ko nakita, you must have given it to her when I left. Andrea, hindi ko binigyan ng singsing si Sarah. The ring that you saw, siguro sa kanya yun. I meant to propose, yes. And I should have bought a ring. But I could not get myself into doing so. Dahil sa tuwin may malaking bahagi ng puso ko ang umaayaw, sweetheart. Yung pendant. What about that pendant? Tanong niya. Kay mamang ang pendant na iyon. Luma na yun. Galing pa sa lola ko. Ipinalinis ko lang at binilhan ko ng bagong box. Ngumiti ito sa kanya. I must be mad because I meant to give that to you on the same night I was planning to propose, Sarah. Pero ang tatandaan ko lang ay sinabi ni mamang sa akin noon na ibigay ko yun sa pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sa mga sandaling nasahan ng pendant, hindi ko kaya itanggi na ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Hindi man lumampas sa pagiging magkaibigan ang relasyon natin, ikaw pa rin ang babaeng pinakamahalaga sa akin. Isa pa, alam kong gusto mong magkaroon ng emerald pendant. Na-disappoint lang ako nang sabihin mong matutuwa ang sinumang babaeng bibigyan ko niyon. I thought you were referring to Sarah and you didn't want me to give it to you. And talking about Sarah, last night she had really been expecting the proposal and was very disappointed when I failed to. Nagalit siya at sinabi ang kasinungalingang sinabi mo sa mami mo ang dahilan kung bakit naantala ang proposal ko. Iniwan niya ako sa restaurant. Doon ako uminom hanggang hating gabi. Dominic, I wasn't really that drunk not to know. I was kissing you while you were sleeping, sweetheart. Ngumiti ito. Pero aaminin kong pinalakas ng alak ang loob ko. Kung inawat mo ako sa simula pa lang, hindi ko itutuloy ang ginagawa ko. Yung ginawa kong yun. Akala ko panaginip lang yun. And I waited for that too, Dominic. Ngumiti ito at kumindat sa kanya. I had the feeling but I wasn't really sure until you started. Alam mo yun. And told me that you had died if I stopped. Ha? Sinabi ko ba yun? Ngumisi lang ito. Mabilis siyang hinaggan sa mga labi. Pero sapat upang mag-init ang buong kalamno niya. This morning, I formally broke up with Sarah, sweetheart. Humingi ako ng pamanhin. Sinabi ko sa kanyang ikaw mahal ko. At natitiyak kong matagal na niyang alam. Pero sa ginawa niya sa'yo, ay gusto ko siyang, Dominic, kalimutan na ang nangyari. Forgive her, okay? Agap niya. Gusto niyang tapusin ang usapan tungkol kay Sarah. She was too happy with his revelation to entertain grudge. Then she lovingly started at her stupid friend for seconds. Or maybe, they were both stupid. Ngumiti siya. Dominic, pwede mo ba akong halikan? And let's marry today. Dito. Napaungol ito at ngumiti. Sweetheart, that is if you want our mothers rat on us for a long time. Okay, gagawin ko.
I believe you are right. Anyway, show me you love me. Ngumiti ito sa kanya at ngumisi. Marahan itong yumuko sa harap niya. Gathered her arms and kissed her and touched her, showing how he loved her. He revealed the feeling of completeness with his longtime friend and forever soon to be wife. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV. Sana suportahan niyo pong muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.